Ito ay Islamiko. Nais ko sa inyong lahat ang pinakamabuti. Narinig mo ba yon? Whitechapel ito, lugar ng mga Bengali at Muslim. Alam kong ayaw ninyong marinig ito. Iminumungkahi ko na lumayo na lang kayo at huwag niyo siyang pakinggan. Ipinangako ko sa publiko na kung ipadadala siya sa isa na namang diversity course o kung paano tratuhin ang mga tao mula sa iba't ibang kultura. Kung siya ay matanggal sa trabaho, mag-oorganisa tayo ng fundraising at magtitipon ng 1,000,000 libra para sa kanya. Sige mga kaibigan, ito si Haris Sultan. At hindi ko inakala na darating ang panahon na lahat ay papanig sa mga pulis. Marahil may nabago dahil sa insidente ni George Floyd. At marahil pati ang insidente ng COVID. Sa totoo lang, hindi. Mas naging kontrapulis pa nga tayo dahil sa karanasan sa COVID. Pero bigyan ko lang kayo ng kaunting konteksto. Isa akong batang siyam na puds. Nakuha ko ang unang sasakyan ko noong 2,000 at doon ako natutong magmaneho. Noon, galit din ako sa mga pulis gaya ng marami. Noong 2,000 nung nagsisimula pa lang ang YouTube, nakita na natin ang maraming matatalinong tao na sadyang inaasar ang mga pulis. Alam mo yon, parang pwede na ba akong umalis o inaaresto na ako? Hahanapan lang ng butas ng mga pulis ang kwento. Sa tingin ko, kailangan din yon. Pero anyway, nung panahon na yon, galit din ako sa mga pulis kasi palagi kong iniisip na, alam mo yon, parang may nakabara sa kanila. Palagi silang mayabang. Palagi kanilang tinatrato na parang alipin lang. Yun ang normal noon. Sige. Ibang mundo pa noon, halos 20 taon na ang nakalipas. Kaya galit kami sa mga pulis. Pero may nangyari, lalo na nitong huling 4 o 5 taon, lalo na pagkatapos ng COVID. Sa tingin ko, kahit noong panahon ng COVID, galit pa rin ang mga tao sa mga pulis. Pero napagtanto natin na kailangan natin ng matatag na puwersa ng pulisya. Dahil kung walang matatag na pulisya, isang pulisya na hindi natatakot magpatupad ng batas, hindi matatawag na lipunan ang isang lipunan. Isa na lang itong gubat. Pagkatapos, dumating ang ika-7 ng Oktubre tuwing weekend, lalong tumibay ang paniniwala naming kailangan ng mas matatag na pulisya. Nakita rin namin kung paano pumasok ang mga tao mula ibang kultura na walang respeto sa aming pulisya. Tingnan mo, ito ang Met Police. Naging malaking biro sila. Lumaki ako noong dekada 90 at sinasabi ng mga tao sa Pakistan na dapat tayong maging tulad ng Scotland Yard at magkaroon ng ganoong pamantayan. Pagkalipas ng 20 taon, tingnan mo ang nangyari sa Met Police. Wala na talagang respeto sa kanila. Yung mga tao mula ibang kultura, ni hindi nire-respeto ang Met Police. Binabato pa ng basura. Tingnan mo. Sa madaling sabi, sila'y naging katatawanan dahil sa sarili nilang gawa, pati na rin sa mga politikong puro pa-cute at takot sa tama. Pero may nangyari. Okay? May nangyari. May nagbago. Siguro dahil sa mga video na ito, dahil nakikita nilang pinagtatawanan sila ng mga katulad natin. Tingnan mo ito. Kung isa kang pulis na nagtatrabaho sa Met, hindi ka ba mahihiya kapag nakita mo ito? At hindi lang ito tungkol sa kahihiyan ng mga taong ito sa harap ng mga hindi pala kaibigang kultura, kundi para mapalubag sila. Lalo pa nilang pinapalala ang sitwasyon ng mga katutubo. Tingnan mo itong footage mula 2024. Tingnan mo kalupitan ng Met na pulis. Ganito sila magpakababa para sa kanila. Doon, sinasabi lang nila, "Sir, pakiusap, bumaba po kayo." Kailangan ninyong bumaba, sir. Baka may nangyayari sa likod ng mga pangyayari. O baka sobra ko lang iniisip. Pinatugtog ko na ang video clip na ito dati. Pero deserve nitong magkaroon ng sariling video. Pero ang babaeng pulis na ito ay hinangaan ng buong internet. Lahat ay humanga sa kanya. At hayagan kong ipinangako na kung ipadadala siya sa isa na namang diversity course, o kung paano tratuhin ang mga tao mula sa iba't ibang kultura, kung matanggal siya sa trabaho, mag-oorganisa kami ng fundraising at mag-iipon ng 1,000,000 libra para sa kanya. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala sa trabaho o pera. Ginawa niya ang pahayag na ito. Kailangan din ng bawat pulis na gawin yon. Okay? Tungkol ito sa batas. Hindi ito tungkol sa pagbibigay lugod sa mga taong ni hindi ka naman nire-respeto sa simula pa lang. Tingnan mo ito, ganito sila tinatrato dati. Tingnan mo ito. Nakakahiya. Diyos ko, babaeng pulis yan sa totoo lang. Hindi ako natatawa sa palabas nila pero sa totoo lang, natatawa ako.
Tingnan mo, nakakahiya yon, seryoso. Paano mo hinayaang mangyari ito? Paano umabot sa ganito? Ngayon, ipapatugtog ko ang unang viral na clip. Pagkatapos, nag-post ako ng mas mahabang clip. Mas maganda pa nga, kaya magsisimula ako sa mas maikling clip. Tingnan mo ito. And this is East London, this is Whitechapel, Bengali area. Muslim area. Narinig mo ba? Dito sa Whitechapel, maraming Bengali at mga Muslim. Nagulat ang mga tao at nagreklamo laban sa Kristiyanong mga ngaral na umano'y ininsulto si Muhammad o Allah. Ngunit itinatanggi niya ito. Pinaniwalaan ko na lang siya, hindi sila. Tingnan mo, lahat sila galit at gusto lang paalisin ang Kristiyanong mga ngaral dahil lugar ito ng mga Bengali. Ito ay lugar ng mga Muslim. At itong pulis ng Met, nakakagulat, kakaiba sa nakasanayan sa Met, ay talagang tumatayo laban sa kanila. Sabi niya, wala siyang kontrol sa kanila at hindi pwedeng paalisin. Kasi baka sabihin ng isa, edi sa Hyde Park na lang, na mas ligtas daw. Tulad ng Speaker's Corner, malaya talagang makapagsalita ang lahat. May mga Kristiyano na sinaksak sa muka. May mga ateista na tinulak at binugbog ng grupong ito. Kaya tuluyang nagbago ang kulturang Briton dahil sa kanila. Ang kulturang Briton na nagbigay ng Speaker's Corner at Enlightenment values ay nagtitiis sa mga taong ito. Ngunit iba ang pananaw ng babaeng ito. Sa tingin ko, kumilos lang siya ng sarili niya. Hindi ako naniniwala na may pagbabago sa institusyon. Malamang marami ng nakakahiya na video ang nakita ng babaeng ito. At sa harap ng mapanupil na karamihan, nanindigan siya. Kaya naman lahat ng tao online ay sumusuporta sa kanya. Naiintindihan ko na ayaw ninyong marinig ito. Mas mabuting lumayo kayo at huwag makinig sa kanya. Lumayo at huwag silang pakinggan? Pwede ba yon? Pinaniwala nyo kami na tuwing magwawala kami, magagalit, at magpapakita ng pagka-offend, sisiguraduhin nyo na gagawin nyo ang lahat para sa amin. Papayapain at aapihin nyo ang sarili nyong mga tao para sa amin. Akala ko yun lang ang paraan. Anong ibig mong sabihin na kailangan naming lumayo? Kailangan naming lumayo sa sarili naming lugar. Nana, hindi mo lugar yan. Kailangan nyong umalis. Para sa lahat ang lugar na ito, hindi lang para sa Muslim o Kristiyano. Lugar ito ng mga Briton. Pasensya na, totoong nagulat mga kaibigan. Tingnan nyo sila. Sabi ng lalaking to, Bengali area at Muslim area daw ito. Totoong nagulat sila. Parang akala nila Muslim area ito dahil yun ang pinaniwala sa kanila ng mga institusyon natin. Excuse me. Tingnan, dumarating na ang henyo. Kaya kung lumabas tayo, Wala siya sa puso mo. hindi, sa pagtatapos ng araw, ito yung komedyante na yon. Pakinggan ang mas mahabang version ng clip mula sa ibang anggulo. Naririnig ko ang sinasabi mo. Dito sa bansa namin may kalayaan kami magsalita. Katulad ng kalayaan ninyong magsalita dyan sa inyo. Ngayon gaano kasimple ito? Kung nandito si Keir Starmer, sasabihin niya, tingnan mo ang magigiting na Muslim na natatakot sa matitinding kanan. Ganoon siya magre-react. Pero tingnan mo ito, may kalayaan tayong magsalita. Oo, may kalayaan kang magsalita. Sinabi ko na dapat alisin ang kalayaan sa pagsasalita dahil banyaga ang ideyang iyon para sa kanila. Hindi sila naniniwala sa kalayaan sa pagsasalita, kundi sa sarili lang nilang opinyon. Iyan daw ang turo ng Islam. Ang Islam ay isang doktrina, pampolitika at espiritual. Pero ang pampolitikang aspeto nito ang ating ikinababahala. Sa politikang Islam na yon, walang kalayaan magsalita. Simple lang, walang integrasyon o multikulturalismo. Walang pagkakaiba-iba o pagtitiis. May sarili akong din, kayo rin. May demokrasya kayo, sharia naman sa amin. Malayang pagsasama-sama sa inyo, nikah sa amin. Tungkol sa pandaraya sa merkado, may sarili kayong credit card at sistemang pang-ekonomiya. May sarili din kaming patakarang panlabas. Kung hindi ka naniniwala sa malayang pananalita, hindi ka dapat bigyan ng malayang pananalita. Pero sige, tingnan mo ito. Talagang nababahala ang mga ito. Nagulat sila. Hindi nyo kailangang makita o sangayunan ng ITY. Malugod kayong tumayo rito at makipag-usap sa iba. Hindi lang sila ang nandito. That's them. Nakita mo ba yung banta? Dapat lumaban siya dito. Sabi niya, paano kung may masabi o manakit sa kanila? Sabi niya, panganib daw yon na tinatanggap nila. Anong ibig sabihin ng panganib? Dapat wala nun. Neanderthal ba kayo? Ano problema nyo? Paano mo nasabi na may tanga na darating at sasaktan siya?
Para sa pamahalaang British, trabaho ko yan. Panganib nila yan, panganib nila yan. Panganib nila yan, ako. Tinawagan ko ang pulis. Akala ko nasa bulsa natin ang mga pulis. Papayapain nila tayo. Kaya tinawagan ko ang pulis. Ano, sinaksak ka ba niya? Inatake ka ba niya? Anong ginawa niya? Anong ibig mong sabihin na tinawagan mo ang pulis? Tinawagan mo ang pulis kasi ayaw mo sa sinabi niya. Habang papunta, narinig kong may sinabi silang nakaka-offend sa relihiyon ko, kaya umalis ako. Pagbalik ko, narinig ko siyang nagsalita tungkol sa isang propeta at sinabi niyang parang asno. Nilinaw niya na hindi niya binanggit na asno si Muhammad. Iniisip ko, sinabi niya lang na lumipad si Muhammad sa langit sakay ng pakpak na asno. Oo, bahagi iyon ng inyong tradisyong panrelihiyon. Bahagi iyon ng inyong paniniwala. Hindi iyon nakakainsulto. Naniniwala kayong si Muhammad ay lumipad sa langit sakay ng pakpak na asno. Kung na-offend ka, baka dapat mong palitan ng relihiyon mo. Talagang naniniwala ka sa iyong pananampalatayang Muslim? Naniniwala ka ba na hinati ni Muhammad ang buwan sa dalawa? Naniniwala ka ba na lumipad si Muhammad papuntang langit sakay ng isang pakpak na kabayo? Halimbawa, pinupuri kita dahil akala ko hindi ka naniniwala doon. Hindi, naniniwala ako sa mga himala. Naniniwala ka doon? Oo. Naniniwala kang si Muhammad ay pumunta sa langit sakay ng kabayong may pakpak? Oo. Naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa mga himala. Naniniwala ako sa revelasyon. Iyan ay paniniwalang kontra sa agham. Nakakagulat na may respetadong mamamahayag ngayon na naniniwalang lumipad ang isang propeta sa langit sakay ng kabayong may pakpak. Maaring mali ang intindi ko, pero kapag maraming tao ang humihinto dahil sa sinabi mo, Dapat may dahilan yun. O may mali siya kaya nakakatawa. Lumipad sa langit ang propeta mo sakay ng asnong may pakpak. May PDF tungkol sa propeta mo. Alam na ng lahat yan dahil sa amin. Pinasikat namin ang ideya. Pinakasalan ni Muhammad si Aisha noong 9 na taong gulang siya. At meron ding isang nakakatawang bahagi ng relihiyon mo, kung saan sinabi ni Propeta Muhammad na pumunta siya sa langit sakay ng asnong may pakpak na may ulo ng babae. Kaya hindi ito kabayo o asno. Isa itong nilalang na parang alamat na nasa pagitan, na may ulo ng babae. Oh, pagkatapos, umakyat siya sa Jerusalem at tinali si Barak, ang nilalang na yon. Pagkatapos, umakyat siya sa langit at kinausap si Allah tungkol sa bilang ng dasal ng mga Muslim bawat araw. Sa una, 50 beses ito kada araw. Kalaunan, nabawasan ni Muhammad sa 5 dasal kada araw. Alam mo yung dasal ng mga Muslim na inilalapat ang ulo sa lupa at tinaas ang puwitan? Dapat daw gawin nila ito ng 50 beses araw-araw. Buti na lang sa tulong ng lumilipad na asno, nabawasan ni Muhammad sa 5 beses ang dasal kada araw. Salamat. Yan ang pangunahing paniniwala. Kung nainsulto ka, siguro dapat may gawin ka sa relihiyon mo. Siguro dapat balikan mo si Muhammad at sabihin mo, "Oy pare, alam mo yun? Pwede bang gumawa ka ng mga kwentong mas kapani-paniwala?" Bakit niya ginagawa yon? Ano bang ginagawa ng Panginoon? Pero pansinin mo, magkaiba ang galit at kalayaan sa salita. Saan natutunan ng mga ladrilyo ang mga argumentong yan? Sa ating woks, may sinasabi silang magkaiba ang galit at kalayaan sa salita, pero hindi naman. Sino ang nagsabi nito sa'yo? Mahalaga lang ang malayang pagsasalita kapag kritikal. Kung ang malayang pagsasalita ay tungkol lang sa pagkanta ng mga kanta at pagpuri sa iyong lipunan o sa iyong leader, makikita mo rin yan kahit sa Hilagang Korea. Pwede kang magpunta sa Hilagang Korea at kumanta tungkol kay Kim Jong-un o sa Rusya at kumanta tungkol kay Vladimir Putin. Hindi. Ang layunin ng malayang pagsasalita ay para masabi ng tao ang mga bagay na hindi komportableng marinig kahit hindi natin kayang igalang. Isang lalaki ang may ginawa. Nakakatawa at parang imposible isipin na may taong lumipad sa langit sakay ng asnong may pakpak. Hindi iyon hate speech kundi malayang pagsasalita. Hindi naman. Oh, hindi naman. Hindi talaga, pasensya na. Mahal ko siya at nahuhulog na ako sa kanya. Hindi lang ako ang ganito. Milyon-milyong tao ang labis na nagmamahal sa kanya online. Ang tanging bagay na hindi niya nasabi, na alam kong gusto niyang sabihin, ay, "Hoy, pakinggan mo. Kung ayaw mo dito, bumalik ka na lang sa Bangladesh o Pakistan. Sa susunod, pupunta akong kasama ang tropa. Sige, ilalabas namin ang galit namin na malilimutan mo si George Floyd. Paparating na mga lalaki. Paparating na si Rupert Lowe." Wala tayong kontrol. Alam kong ayaw ninyong marinig ito.
Mas mabuting lumayo kayo at huwag makinig sa kanya. Oh, Pero dito kami nakatira. Kaya kung lumabas kami dito, wala siya sa puso mo. Hindi mo kami nakikita, pati ang mga Muslim na nilalait ang iba. Pero ginagawa niya yon ngayon. Hindi siya nangangaral. Pinupukaw niya ang likas na ugali sa pamamagitan ng pagsabi ng tanga. hindi siya ganun. Tumahimik ka, hindi siya ganun. Ginawa niya, astig siya doon sa ari-arian na yon, hindi ba? Hindi yun ang sinasabi niya. At pumunta ka rito, ngayon inuulit niya yon sa'yo. Marami nang nagsabi sa akin ng ganyan. Sa madaling salita, pinatumba ng matapang na babae ang lahat ng mga talunan. Tingnan mo, lahat sila nabigo, lahat sila. Diyos ko, parang in love ako. Ang galing niya. Ito na ang ating hinihintay na sandali. Keir Sama, sapat na tumindig ka para sa British values. Hindi mo kailangang maging parang Nazi laban sa iba. Manindigan ka para sa sarili mong halaga. Mahalaga ang malayang pananalita. Itigil ang pag-aresto ng mga tao, lalo na dahil sa social media posts. Mas marami pa kaysa sa pinagsama sa China at Rusya. Bakit? Ang United Kingdom ang nagbigay ng malayang pananalita at speaker's corner sa atin. Sobra kayong nagpapakumbaba sa mga taong ito. Magpakita ka ng tapang tulad ng pulis na yon. Yun lang ang sinasabi namin. Yun lang. Tingnan mo ang itsura ng mukha niya. Sa loob ng 10 taon, isusulat kita sa libro. Yun ang iniisip nila. Yun lang ang kailangan natin, mga kaibigan. Ayaw natin ng mabigat na hakbang. Gusto lang nating igalang ang mga pagpapahalagang British. Ito ang sinasabi ni Rupert Lowe. Hanga talaga ako sa lahat ng sinasabi niya. Nag-post siya ng isa pang kahanga-hangang tweet kahapon. Ito ang sinabi niya. Basahin ko. Mahaba ito pero sulit naman. Umabot na ito ng mahigit 1 milyong views. May malalaking bahagi ng bansa na ngayon ay hindi na talaga kahawig ng Britanya. Isa lang itong katotohanan. Totoo yan. Matagal na namin itong napag-uusapan. Nagulat talaga ako noong una akong pumunta doon. Noong 2017 di ko masyadong napansin. Pero noong 2021, sobrang nagulat ako. Diyos ko, kung nangyari na yon sa United Kingdom at walang nagrereklamo, wow, ganun ba talaga ang ibig sabihin ng multiculturalism? Wala ka na talagang makikitang Briton sa East London? Bakit? Para sa akin, hindi yon makatarungan. Nakikita nating lahat dahil may mata tayo. Habang walang aksyon, lumalala lang araw-araw. Totoo ito. May mga buong kalye ng mga tao na halos hindi marunong mag-Ingles. Ipa-deport. Seryoso, dapat yan ang pinaka-minimum. Nabubuhay silang magkakahiwalay at may sariling batas. Marami sa kanila ang walang trabaho at umaasa sa benepisyo. Marami sa kanila ang nakatira sa social housing at ang mga Muslim ang nangunguna. Ipinakita ko na yan ng maraming beses. Ang mga Muslim din ang pinakamaraming tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Inosente kung tawagin itong multiculturalism dahil hindi naman talaga. Kadalasan, iisa lang ang kultura at relihiyon dito, Islam. Kailangan din nating mag-ingat. Alam mo, ang mga Hindu at Indian ang pinakamalaking nagbabayad ng buwis per capita sa United Kingdom, lampas pa sa mga puti. Sila ang pinakamababang umaasa sa welfare. Magaling ang mga Chino, kaya umunlad sila dahil sa sipag at tiyaga. May kanya-kanyang pagpapahalaga ang bawat kultura. Ang mga Muslim, di ko alam. Siguro nangyayari yan kung mas iniisip mo ang kabilang buhay kaysa sa kasalukuyan? Oo, bakit hindi? Alikabok lang ang mga ito. Mahaba ang tweet na ito. Tandaan mong napalapit ang babaeng ito sa maraming puso, pati sa akin. Sa totoo lang, tungkol sa bayani nating pulis ang video na ito, at gusto ko lang ipakita sa inyo ang kanyang katapangan. At gusto natin na mas marami pang mga pulis ang umasta ng ganito. At gusto rin natin na ang mga politiko natin sa buong kanluraning mundo ay magkaroon ng tapang tulad niya.